Sa iba pang mga balita, inoobserbahan ngayong buwan ng Hunyo ang Dengue Awareness Month. Department of Health muling nagpaalala ng paglilinis sa mga posibleng mosquito breeding sites sa bahay at kapaligiran. Batay sa monitoring ng DOH, nanatili ang trend ng bilang ng dengue cases ngayong taon kung ikukumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. As of May 31, 2025, nasa 2,481 na ang kaso ng dengue na naitala sa Cordillera. Mula sa naturang bilang ay 8 ang namatay, 3 sa Baguio City at Abra at 2 sa Apayao. Nagpaalala ang mga kinauukulan ng pagprotekta sa sarili mula sa dengue sa pamamagitan ng pagsunod sa 40s o taob, taktak, tuyo at takip. Isa po dyan ang search and destroy. So kailangan i-eliminate po natin ang mosquito breeding sites. Hanapin po sa bahay mismo kung alin doon ang magiging breeding site po ng dengue at yun po. Dapat yung mga areas na yon linisin po natin. Seek early consultation. Gaya po na nasabi ko kanina, mas maigi po na magpakonsulta agad, lalo na po kung may simptomas na nararamdaman, para yung diagnosis po mas maagang malalaman. At syempre, yung pag-prevent po ng severe na infection ay ma-prevent po natin. So, secure self-protection. Sinasabi po na mas maganda ng pag-suot na mahahabang kasuotan. Wear long sleeves, use mosquito nets also, para po ma-prevent yung pagkakaroon ng pagkagat ng mga lamok. Sustain vector control measures gaya po ng spraying, misting at larviciding. So meron pong mga data din na nagsasabi na epektibo pa rin po ang pagkakaroon ng spraying or fogging usually sa mga outbreak. At syempre sustain hydration kasi yun po ang main treatment para po sa ating dengue infection.